Magandang hapon po, October. Hallelujah, in Jesus' name. Kaka-start pa lang. Anyways, yan po, October 17, 2024. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa iyong kahabagan. Muli na kami pagdala na yung mga salita. Salamat sa mga biyaya, Panginoon. O Diyos, sa isang malaking nagkakatiwalang ito. Salamat po sa bawat araw na sinasamahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga oras na to, Ikaw, O Diyos, mangusap sa aming pagbubulay na yung mga salita. Patuloy mo, O Diyos, akayin ng bawat isa upang higit ka pang makilala, Panginoon, ng aming mga kaibigan. Dakilang Diyos, salamat po. Pagpatawan mo ang aming mga pagkukulang araw-araw, O Diyos. Ang bawat mga pagkakamali na nagagawa namin sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, nawa masumpukan mo kaming matuwid sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po. Bati tayo ng happy birthday. Happy birthday kay Queen Avery. Happy birthday to Brother J.R. Cadasio. Happy birthday to Ryan Leantino. Happy birthday to Brother Joel Mendoza. Happy birthday to Marilyn Bautista Dakaymat. Happy birthday to Janet Tapel. Happy birthday to Louis Ivan Ibarra Garcilian. Happy birthday to Brother Raysen Albert. Yan. So, magandang happy birthday po. Yan, happy birthday po sa inyong lahat. Yan, pagpalain kayo lagi ng Panginoon, ingatan kayo, anumang nasa na puso niya, ang Diyos po maglaan, at sawayin niya anumang kaaway sa inyong buhay, anumang pong mga panalangin niyo, mga kailingan niyo sa Diyos, ang Diyos ang maglaalan para sa inyo. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya. Yan po. So, happy birthday po sa lahat na nagdiriwang na kanilang birthday today. Saglit lang to. Thank you. Salamat po uli. Yan, biyaya ng Panginoon. Medyo lumalakas lang. Konting-konti lang po. So, kagapon medyo nakaka-start na ako ng Yan. So, salamat po sa Panginoon. Although, hirap pa tayo uli magsalita. Hindi nga kagaya ng dati. Ayan. Pero salamat po at least na nagagamit tayo ng Panginoon sa pagla-live, sa pagdadala ng kanyang mga salita. So, salamat sa nagsusupport po. And yung nga, sabi ko, everyday talaga, nire-review ko po yung kung ano yung na-live ko. Ay, yung kahapon pala na, and by the grace of God, tinutulungan tayo ng Diyos, diba? Kung ano yung mga mali. Although, pag sinabi ko na, parang mali na rin talaga. So, Acts 2:17 pala yun. Yung in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. Kala ko lagi Acts 1:28. Yung Acts 1:28, I will pour out my spirit. Yan. So, iba yun. Ito, Acts 2:17 po. At, yung share ko lang, alam mo yung hiwaga ng Panginoon, God's mystery, God's miracle, you can say, yan po. Nasa YouTube ko nga, hindi na ako biran-biran talaga ako makapag-upload. Depende lang kung ako may i-upload, pero yung talagang nagagawa ko before, hindi ko na nagagawa yan. Kasi nga, pahirap tayo magsalita po. So, yung anak ko, si Jayron, late na umuwi nung isang araw. At tapos sabi niya na, Mami, nag-subscribe sa yung kaklase ko. Yan. So sabi ko, oh, talaga. Yan po. Yung classmate niya na nag-text sa akin na late na uwi po si Jayron. Alam mo yung God has used my son unknowingly to share the gospel. Diba? For them to know the truth, they may or not believe. Only God knows if they are sheep of the Lord.
Yan po, kung whatever in their mind, kung ano yung nasa isip nila, 'di ba? Pero by the grace of God, na yung ano ko parang hindi niya yung gawa ng Diyos, na parang nakapag-evangelism na siya. Kasi yung nga sabi niya, nag-subscribe sa yung yung kaklase ko doon sa YouTube channel mo. Sabi ko, makikita niya wala nanonood. Yun po. Pero ang nakakatuwa nga na sabi ko na, alam mo, ginamit ka ng Diyos para makapag-evangelism. Na hindi niya, yung mga ganong bagay, hindi mo napapansin, nag-evangelism ka na. Yan, purihin po ang Panginoon. At ito, share ko lang, kasi tayo po ay OFW sa Kuwait at saka sa Dubai. Doon naman ako nanggaling. So, alam mo yung wisdom ng bawat bansa. Ay, minsan, depende na rin sa leaders, yan po. Di ba yung kung paano umaasenso ang bawat country. Nyari yung galing ako sa Kuwait, galing ako sa Dubai. So yung ano kasi eto na una, yung pera. Ang pera sa Kuwait, I think 1,000 Kuwait dinar, yung pera po na, yung papel. 1,000 Kuwait dinar, 500 Kuwait dinar, and then 100 na yata susunod doon. Yan, tapos 50, kung daw ka nagkakamali, and then siguro may 10 Kuwait, may 20 pa pala. May 20 Kuwait dinar, 100, 50, 20, and 10. Yan. Konti-konti. Ang coins, ano lang, hindi ko masyado ma-remember, pero sobrang konti lang po, baka 5 coins lang. 1 Kuwaiti dinar, at saka 50 pills. Yan, 50, basta pills kasi tawag dun eh. Yan. At, hindi ko na matandaan kung may 20 pa. And ganun din sa Dubai, konti lang din. Yung pills, 1,000, 500, 100, 50. Hindi ko masyado ma-remember. Pero kung ano po yung sa Kuwait, halos ganun din sa Dubai. Sa ibang bansa, kunyari, I think, India. Sa India, napakaraming pera. Yan. Hindi ko lang assure sa mga coins po. Pero, kunyari, sa atin, sa Pilipinas, eto, diba? Ayan. Ewan ko, mga 25 cents, 10 cents, ang dami po. Yan. Super dami. Pero, ang point ko dyan, hindi nagagamit. Hindi na tinatanggap yung mga ganitong parang kakagawa pa lang para obsolete na. Kasi bago to eh. Yung nasukli ng sa SM. Yan po. Eh, di ba? Sayang yung mga gawa. Ang dami-dami nito na considering wala palang tatanggap. Ayaw nang tanggapin kasi nga parang itong barya na to ay parang kalat. Yan. Pag ibinayad mo sa tindahan, di tinatanggap. And ito yung dating lumang 25 cents. Hindi ko na po kasi masyado mabasa. Yan. Na, kung ang point ko nga is, kung iisipin mo, yung bawat bansa, depende rin talaga yung mga pag-asenso, tsaka yung mga ginagawa nila, kung may wisdom. 'Di ba? Kung ito ay ginawa na parang sa ibang bansa, kunyari, hindi ko alam yung ibang currency po ng ibang bansa kung gaano karami, kunyari US, yan. Pero sa atin, kung isipin mo, yung pinagpagawa dito na milyon, sayang, 'di ba? Na kung hindi nila na-anticipate, na hindi rin naman pala tatanggap, parang ayaw rin ng tao eh. 'Di ba? Dahil pag binayad mo talagang parang laruan na lang. Sobrang gaan pa. Unlike yung mga pera nung time ni Marcos, yung talaga mabibigay pang piso, 'di ba? 5 piso, ay basta piso. Yan talaga para may value. So, compare mo naman sa ibang bansa, yung kunyari sa Kuwait, kunyari sa Dubai, nakukunti lang talaga yung kanilang
manufacture na pera, dinistribute na pera, pero talaga nagagamit. So, ibig sabihin, yung gastos ng gobyerno sa paggawa ng pera alone, nakatipid. 'Di ba? So, yung mga maraming gobyerno ang country na sabi mo talagang lumalago. Yan, yumayaman kasi yung wisdom din ng mga namumuno. Yan, at saka yung kasi corruption. 'Di ba? Yun ang number one problema ng marami sa gobyerno, sa kumpanya. Pag pumasok kasi yung mga corruption, talagang sira ang isang kumpanya. Yan po sa sa benefits sa Kuwait, yung mga batang sinisilang libre doon ng gatas hanggang hindi ko lang matandaan, pero masarap pa nga yung gatas nila kasi nakita ko eh. Yan po. Dahil meron kami kaibigan na Kuwaiti yung asawa niya, kung daw ka nagkakamali. Tapos Pinay siya. Yan. At saka meron silang sa Kuwait kasi may 50 Kuwaiti dinar every month, kung daw ka nagkakamali. Hanggang 18 years old or 500 yan. Ang mga bata. Sa Dubai, ganun din. Tsaka paaral. Libre po talaga lahat. At tsaka yung healthcare, yan, sa kasi sa Kuwait, kami to na mabilis kasi, kahit magpa-check up ka, talagang hindi ka napipili ng mga mahaba or mabilis lang. Pag nagkaroon ng syempre, ime-medical ka lalong bagong dating ako, nag-medical, galing ka sa Pilipinas, nag-medical ka, pagdating doon, nag-medical ka na naman. So, ganun sila. Pero mabilis. Talagang, hindi ka abutin ng siyam-siyam. And, kumpara mo nga, dito sa atin, di ba, pagdating sa pagpapa-doktor, yung ako ay naoperahan, talagang priority ang buhay. Yan, hindi ka, may mga Red Cross, may mga charity, na kahit kahit ibang lahi ka, asikasuhin ka. So, yun po yung gusto kong i-share na ang paglago ng mga bansa, depende rin sa leader, yan namumuno, at sa mga pinatupad na batas. Yan po. At isa sa mga, kunyari, di ba, Dubai ay, yung yumayaman. Kasi, syempre, may mga visa sila na, kumbaga, napupunta rin sa mga tao. Sa mga lokal po ng Dubai, every year, kada merong national, UAE National Day, rin binibigay din sa mga lokal ng Dubai. Para sa Kuwait, ganun din. Meron sila natatanggap. Yan po. Kaya yung mga tao hindi magrereklamo kasi maganda yung palakad. Yan. So, purihin po Panginoon. Kaya 'di ba marami nag-a-abroad, siguro kung dito lang sa Pilipinas, pwede na tayo kabati ka na, hindi ka na mag-a-abroad kasi mabubuhay ka na kahit nasa Pilipinas ka lang. Maraming hindi na mag-a-abroad. 'Di ba? Purihin po Panginoon. At itong i-share ko sa inyo ay kasi end time na nga tayo. So ito po yung 'di ba sa Matthew 28:19-20 NIV, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Lord to God. So, yan yung bago, yung ascension ng Panginoon, bago po siya bumalik sa langit, di ba? Sinabi niya sa mga apostol na umayo kayo at yung ipangaral niyo, yung
At baptizing them, make all disciples, di ba? Gawin yung alagad, ang lahat ng mga tao. Yan. At turuan nyo na sumunod sa lahat. To obey everything I have commanded you, and surely I am with you always. So, ganun din, by the grace of God, ang mahal na sugong apostol, late apostle, Arsenio Tanperio. Ang last program talaga is evangelism. Na yung mga tao ay makatanggap ng kaligtasan, makilala ang Panginoon. Dahil yun na yung kailangan natin para tayo masama sa rapture. Ang makatanggap ng kaligtasan ang bawat isa at syempre, maging matuwid sa harapan ng Panginoon, di ba? Tayo maging mabuting Kristiyano po. Yan na lang yung last program na dapat gawin ng bawat isang alagad. Yan po. At dahil yun ang utos nga ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disciple, mga alagad, na ang lahat ng mga tao ay maging alagad. Yan po. At bautismohan nyo sa pangalan ng anak, ng ama, ng anak, ng Espiritu. Diba? Ang title ng ano ko ngayon ng aking live ay Salvation is for every humanity. Yan po. Salvation is for all, para sa lahat. Ang kaligtasan. So, hindi pwedeng hindi ka tatanggap ng kaligtasan para ikaw ay makasama sa rapture. Yan po. So, kahit na anong lahi ka man, whether salvation is for all. So, whether you are, yung nga, Christian, Muslim, Hindu, Sikhism, whatever nationality, wherever country you may be, all of us need salvation. Yan po. So, kailangan natin ng kaligtasan ng bawat isa para tayo ay, syempre, makasama po sa rapture, di ba? In Romans 10, 1-16, kinuha ko po ito sa Good News Translation. My friends, how I wish with all my heart that my own people might be saved. How I pray to God for them. I can assure you that they are deeply devoted to God, but their devotion is not based on true knowledge. They have not known the way in which God puts people right with Himself, and instead they have tried to set up their own way, and so they did not submit themselves to God's way of putting people right. For Christ has brought the law to an end, so that everyone who believes is put right with God. Diba sabi dyan? Everyone who believes is put right with God. So, kailangan mo talagang manampalataya. Ang Israel kasi, di ba, ang Panginoong Jesus po ay galing sa mga Hudyo. Yan, pero hindi siya nakilala ng mga Hudyo. Yan, nag-aantay sila ng ibang Mesaya, pero hindi nila alam, dumating na yung Mesaya. Yan. Maybe 1% of the Jews knew that Jesus Christ is the Messiah. Yan po, sobrang hindi, parang 1% nga lang nakakaalam ng ang Panginoong Jesus talaga ang Messiah. Inaano ko kasi. Yan. So, until now yata, hindi nila alam na ang Panginoong Jesus, siguro yung 1% po nakakaalam na si Jesus po ang Messiah sa lugar nila, Israel, di ba? Yan po. Na, kumbaga ay, yung Jesus the Lord and Savior of us all. Tayong lahat po ay may iisang Panginoon. Moses wrote this about being right with God by obeying the law. Whoever obeys the commands of the law will live. If you die, those who, Moses wrote this about being put right with God by obeying the law. Whoever obeys the commands of the law will live. Asan na ba to? But what the scripture says about being put right with God through faith is this: you are not to ask yourself who will go into heaven, that is to bring Christ down.
nor you are nor are you to us who will go down into the world below, that is to bring Christ from death. What it says is this: God's message is near you, on your lips and in your heart. That is the message of faith that we preach. If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. The scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. This includes everyone because there is no difference between Jews and Gentiles. God is the same Lord of all and richly bless all who call to him. As the scripture says, everyone who calls out to the Lord for help will be saved. So, dinaretso ko pala to. Yan. But how can they call to him for help if they have not believed? And how can they believe if they have not heard the message? And how can they hear if the message is not proclaimed? And how can the message be proclaimed if the messengers are not sent out? As the scripture says, how wonderful is the coming of the messengers who bring the good news. But not all have accepted the good news. Sobra pala. Tama ba to? Wait lang po. 16 na pala ano ko dito. Sobra na pala itong na ano ko. Anyways, asa na yung 16 dito? How wonderful is the coming of the messengers who bring good news, but not all have accepted the good news. Isaiah himself said, Lord, who believe our message? So then faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. Glory to God po. So yung sabi dito na, di ba, whoever obeys the command of the law will live. So yung nga, if you die, that you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be in the resurrection. May resurrection, parang ang Panginoong Jesus po ang nauna, pero pag ikaw namatay ka kay Kristo, makakatanggap ka ng, may pagkabuhay na magmuli po. Yan. Sa mga namatay kay Kristo, yung ngayon sabi natin, di ba, na ang mga namatay kay Kristo, bubuhayin muli sa rapture. So, yung mga namatay kay Kristo, pero kung di ka naman namatay kay Kristo, ibig sabihin kung di ka tumanggap, tatanggap ka ng kaparusang walang hanggan. Yung nga po sa dagat-dagatang apoy kasi may judgment. Yan. At saan pa ba? Ito lang, hindi na ako magtatagal dahil kumbaga na-mention na natin everyday sa live ko po na yung katotohanan po ng scripture, ng word of God na ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Yun nga, ikaw may Muslim, ikaw may Hindu, kung hindi mo tanggapin mo, ay nasa sayo na yun, pero yun ang katotohanan. And diba, the truth will set us free. Yan po. Truth hurts, but it will set us free. Kaya nga sabi dyan, this includes everyone because there is no difference between Jews and Gentiles. Wala pagkakaiba ang mga Hudyo at saka mga Hintil. Pag hindi ka Hudyo, ikaw ay Hintil. Yan. So, pare-pareho tayo na ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas po. And, dito lang ako. Eto nga, kaya nga may sinugo po ang Panginoon, Jesus na mga apostol. Diba, nung unang panahon, nung Old Testament propeta, sa New Testament apostol, kasi sabi diyan,
And how can they believe if they have not heard the message? So, maririnig yung mensahe galing sa mga propeta noon, sa mga apostol ng New Testament, at hanggang ngayon ay, yung nga, by the grace of God in the church, we have the living Apostle Jonathan Periol po, para yung mensahe ng Panginoon, di ba? Yung to preach the gospel, na, yung nga po, dahil yun nga, ito na lang yung last program na mahal na Apostol Arsenio Tan Periol, evangelism, kasi gusto ng Diyos, ang lahat maligtas po, makaalam ng katotohanan na kailangan mong tumanggap. Kailangan mong magpabautismo. Kailangan mong magrepent. Kailangan mong yung kahapon natin, di ba, na ang ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon ng mga tao ay makapag-repent nga, makapagsisi po, at tayo pa ay tumanggap ng kaligtasan, tayo po ay magpabautismo, para tayo ay makasama sa rapture. Purihin po ang Panginoon. So, salamat po. Ayan, di ko siya masyado maintindihan yung pangalan niya. Pero God bless po sa iyo. Eto. Diba, sabi dito, but not all have accepted the good news. Isaiah himself said, Lord, who believe our message. Kasi nga, sa mga Hudyo, sa Jews, parang 1% nga lang po ang nakakilala sa Panginoon. Yan, at parang sa kasalukuyang panahon natin, dahil nga tayo ay nabuhay sa mga turo ng Pariseo, Saduceo, yan, na kung ano na mga tinuro sa atin, may mga, agimat sasabihin ko, may mga, yung mga Diyos-Diyosan, kung san-san tayo kung ano-ano naturo sa atin. Kaya, kahit ako naman po, ayun nga kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakakilala ng tunay na Diyos. Tayo po ay nakarinig ng katotohanan, tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan by the grace of God. Yan nga, and tayo po ay kinagamit ng Panginoon ngayon kahit tayo ay may sakit. Paralyzed po. So, di ba, paano ka tatanggap kung wala namang mangangaral? Kaya nga maraming nangangaral, pero hindi nila pinapangaral na isang Panginoon ng lahat, ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano, yung, di ba, kung ano ng mga religion kasi. Kaya hindi ka nga tayo maliligtas sa religion, sa faith po, na ikaw ay sumampalataya ng Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Saglit po, hinahanap ko lang. Diba, if you confess that Jesus is Lord and believe that God raised Him from death, you will be saved. Diba, for it is by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. Yan po. So, whoever believes in Him will not be disappointed. Yan. So, pananampalataya talaga. Ngayon, kung di ka nananampalataya ng Panginoong Hesus, hindi ka nakatanggap ng bautismo, ayaw mo tumanggap, diba, bahala na yung Panginoon, diba po, yan. Pero, yung naipangaral natin, ang katotohanan, yun po yung, kumbaga yung gagawin natin, para malaman ng mga tao. Kahapon, ko doon sa, yung may nangangaral, kasi nga po, marami talaga nangangaral, magaling magsalita. Hindi kagaya ko, nahirap na magsalita. Dahil, yung nga, tinawag tayo na may sakit, kahit pa paano naman nakakapagsalita. Although, yung gawa nga nakaaway sa atin, kaya lumala yung sakit natin. Although, hindi nga po simple yung sakit ko. Yan. Pero, biyaya ng Panginoon, sinasamahan tayo ng Diyos na po. Merong doon, yung merong mga comments, kasi ako nagbabasa talaga ako ng comments At yung tao na yon na hindi niya yata alam yung rapture, sabi niya doon sa nag-comment, kasi sabi nung nag-comment, brother, may rapture pa, may judgment pa, may 1,000
years pa na magre-reign ang mga, syempre yung mga maliligtas po, kasama sa rapture. Meron pa talaga kasi 1,000 years na makakasama ang Panginoon para maghari sa buong mundo. Sabi nung lalaki, yung nangangaral, ano ba sabi niya doon? Do not mislead. 'Di ba? Yung parang ayaw niya maitatama siya dahil hindi niya alam ang tama. Yan po. Yun na nakakalungkot pagka ikaw ay nangangaral kung hindi ka naman tinawag ng Diyos. 'Di ba? Paano mo mapapangaral ang katotohanan kung ikaw ay nasa kamalian? 'Di ba? So napakahirap po lalo pag hindi ka tatanggap ng pagkakamali mo. Ako nga, yan yung kahapon, 'di ba? Kasi sabi ko hindi ko memorize po ang scripture, ang word of God. Yan. Pero pagka yung mali ako at tinatama ako ng Panginoon, syempre tatanggapin ko kasi mali dahil hindi naman talaga ako magaling. Ang kahabagan lang na Diyos po ang kumbaga tumutulong sa atin para po tayo makapag-share ng word of God po, purihin po ang Panginoon. Yan. Di siya ang nagmi-mislead sa mga tao. Kasi kung ilang tao ang sumusunod sa'yo, sineshare pa yung shinare mo, yan, kasi ang tao po ngayon, gusto nila 1 minute na lang yung pangangaral, 2 minutes na lang. Pag lumampas ka na ng 1 minute, 2 minutes, hindi ka na panonoorin. Kasi tatama rin na. Yan, kaya yung mga matyagang nakinig, matyagang inalam yung katotohanan, tumanggap ng kaligtasan, syempre yung maliligtas, 'di ba? At saka yung sabi natin sa taas, 'di ba? Na eto nga, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So kailangang turuan, yung nga, kailangan maging alagad ang bawat tao, dahil yun ang gusto ng Panginoon Kaya nga may mga apostol para silang mangaral. Yan po, at biyaya nga sa church, meron tayong buhay na apostol po na nangunguna. Kasi pag walang apostol, di ba, paano masasabing ikaw ay nasa tunay na pananampalataya? Yan po, at ang pananampalataya natin, ang siyang magsisave sa atin, hindi yung religion. Kasi di ba sabi diyan, bababa na naman ako. Ito po. Teka lang, saglit po. Please bear with me. Hinanap kasi akong anong word. Parang hindi yata nasama dito yun. Ito. Yan. What it says is this: God's message is near you, on your lips and in your heart. That is the message of faith that we preach. Diba? If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised Him from death, you will be saved. So, yun nga po, na, yun lang. Yun lang ng Panginoon bago siya, diba, yung ascension into heaven, bago siya bumalik sa langit. Yun yung sinabi niya sa mga apostol sa Galilee, nung pinasunod niya, pinapunta niya yung mga apostol sa Galilee. Yan, para, yun nga, para ang mga tao ay maging alagad po. Dahil yun ang kailangan natin, kasi nga, kunyari yung Tower of Babel, di ba? Na ang mga tao, after nung yung kay Noah, na parang ngayon, umuulit lang yung nangyari noon, na yung tao bumabalik dahil nga sa maling turo, di ba, bawat bansa, kasi merong ibang bansa nga na maganda yung palakad, di ba, yung sinabi ko kanina. Pero, yung mga leader, nagkaroon ng 100 asawa, di ba, or 50 asawa, or sabi nila 4 pwede. Pero biyaya ng Panginoon, doon sa pinanggalingo ko, wala namang, siguro yung mga leader lang po, yan, kaya nga, unfortunately, yung mga leader na yun, nasa hell. Yan, nasa, ano ba yung hell? At tawag dito, impyerno.
lagat-lagatang apoy. Pero ang Diyos kasi mahal tayo eh. Yan, di ba? Yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kung sino yung magsapalataya, sino yung maniwala. Yan. Pero meron kasing kasunod yun that for whoever will not believe will be condemned. Yan po, pag hindi ka maniwala. Kaya yung mga katuroan na naituro sa atin, may mga country na ang sinasamba nila ay hayop. Yan, paano ka naman sasamba sa hayop? Paano mo naging Diyos ang hayop? 'Di ba? O 'di ba kaingutan na 'yon na sambahin mo yung hayop? Syempre, baka hayop ka rin. 'Di ba? Mga ganong katuruan po. Yan, kaya yun lang, yung gusto ng Panginoon tayo po ay maligtas. Dahil kung hindi, marami na mapapahamak. Yung sabi natin kahapon na ayaw na mangyari, na God overlook. In the previous years, yung ignorance ng tao, yan, na hindi nila alam yung dapat, yung pagiging righteous. Kagaya nga ngayon, di ba, pinipilit ng tao yung mag-asawa sa kapwa niya, sex. Kasi yun daw ang tama. Tama ba yun? Diba? Kahit tingnan mo, ang babae at lalaking lang ang, kasi nga pinipilit natin, kagaya nung sa Sodom and Gomorrah, pinipilit natin itama yung mali. Para lang yung sariling nating katwiran. Di ba po? Kunyari, maling magdakot, gagawa mo ng dahilan na, kasi ito lang yung alam naming hanap buhay. Diba? Kung ikaw pag nakawan, magagalit ka sa nagnakaw sa'yo. O sabihin nun na nagnakaw sa'yo, kasi ito lang yung alam naming hanap buhay. Diba? Yung mga mali-maling katwiran po. Kaya, yun ang gusto ng Diyos, tayo ay maging matuwid. Diba? At dahil nga tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, ano nangyayari sa gobyerno, sa iba't ibang dako? Kahit sa US, sa France, lahat naman eh. 'Di ba? Sa Korea, yan. Pero biyaya nga kasi may mga parang descendants or remnants, yung mga labiba, yung mga naiwan na mga believers po nung unang panahon na syempre nanganganak, namatay yung sinauna, may mga bagong generation. Pero etong generation na to, ang gusto ng Diyos, maraming maligtas. Kasi eto na yung wakas eh. Ito na yung wakas, yan po. So sana po ay may natutunan po tayo sa ating pagbubulay ng mga salita ng Panginoon ngayon. At yun nga, tayo po ay maging mapanuri. Maraming mga ngaral, pero hindi lahat ng mga ngaral umiibig sa Diyos. Hindi lahat ng mga ngaral nagsasabi ng katotohanan. Hindi lahat ng mga ngaral na talaga sabi mong umiibig sa kaluluwa, yan. Sa bagay, baka siya kasi nabuhay siya sa kamalian, kaya dinire-diretso niya na lang. Yan. Pero yung maganda yung magpapatama kay, di ba, para ikaw pupunta ka sa impyerno, at least, bago ka mapunta, tanggapin mo na katotohanan. Yan po. So, purihin po ang Panginoon, na sana po tayo ay huwag basta-basta magpadalos-dalos, marami talaga magaling magsalita. Yan. Na parang, ano yung sabi nila, may ano sa labi, di ba? Yan, como magaling mag-English, magaling, kung ano-ano, mga palabok, yan po. Pero ang ano natin, yung nasasalita po ng, yung kaya yung, hindi pwede kasi walang sakripisyo. Hindi pwedeng sasabihin mo lang na, mahal ko ang Panginoon. Yung nga nasa labi mo lang, na mahal mo ang Panginoon, o kaya pinost-post mo lang, wala ka man lang kahirap-hirap. Diba? Paano mo mararamdaman na naghihirap si Kristo kung ikaw mismo ay parang sitting pretty, nagtanggap ka lang? Diba? Wala. Hindi mapapamahal sa iyo ang Panginoon sa mga ganung bagay. Yan, kaya yung 10 nga, naging 2 na lang. Kasi talaga pag naibig mo yan, Diyos, higit sa sarili mo, yung pangalawang ibigin yung kapwa mo, galit na galit ka sa kapwa mo, magagawa mo. Kasi, kunyari, magpa-fasting ka, ang hirap ng hindi ka kakain, absolute fasting, the whole 24 hours. Diba yung fasting ng ibang lugar? 6 hours, 8 hours. Pagkatapos ng 8 hours or 6 hours,
pagkakain sila, para silang kakain sila ng yung 6 hours nilang hindi kinain, kakain sila ng parang 2 days. Yung ba gutom na gutom, parang wala nang bukas. Diba? So, paano mo sasabing, ano mo yung Panginoon doon? Although nag-fasting, pero, iba kasi yung ano eh, iba kasi yung talagang tunay ka nag-fasting, kunyari 24 hours, nagawa mo yan, na, o kaya hindi ka nag-social media ng 2 days, diba, kinalimutan mo yung sarili mo, kasi nga, if you love me, diba, you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Yung mga cross, yung pagpapagal natin sa paglilingkod. Ayan po. At walang naituro ang ating mga sinaunang mga katuruan na kailangan mo magpagal. Kailangan mo maghirap, magsakripisyo, di ba? Wala tayong natutunan ng ganun eh. Kaya ang tao nabuhay pa rin sa kasinungalingan, nabuhay sa mga karumal-dumal na mga, di ba, pagpatay, pagnanakaw, adultery, o kung saan-saan na lang na ano, yung napanood ko nga na, mahilig kasi ako manood ng ano yung mga nakakaawang, yung sa GMA po, na merong ano doon, merong 3 magkakapatid na nagkaroon sila ng ano ng muscle distor, ano yata yun, yung kumbaga nawalan ng laman yung muscle nila, dati normal pa. Yan. So, nung ano na, hindi na sila nakakalakad, naglalakad sila, nakaupo na lang. Nakatiril sila sa bundok kasi hindi sila makatira sa bayan. Bakit? Kasi kinukutya sila. Sila daw ay may sakit, na nakakahawa. Di ba yung tao, judgmental? Di ba? Na, paano pa kaya pag sa'yo nangyari yun? O ikaw kaya pandirihan? Anong mararamdaman mo, 'di ba? Kaya yung ano ba, yung 3 magkakapatid na 'yon, nalulungkot sila, syempre doon na sila tumanda sa bundok. Sa bundok ng nakalimutan ko na po basta 'yan. Pero nakakaawa talaga yung mga nabubuhay sa bundok kasi may mga lumaalait-lait sa syudad. 'Di ba? So, ang gusto ng Diyos, tayong lahat magmamahalan po. Wala kang, kasi pag Amerikano, nag-i-English, sobrang, hey Joe, ganyan, parang kung tratuhin mo, parang kung sino. Pero pag yung kapwa mo, na ano, parang ikaw naman yung kung sino, di ba? So tayo ay, ano, may, ano tawag dun sa ano, yung, may culture, ano po, yung, hindi gumagana yung utak ko. Pero tayo ay ano, may pinipili tayo na pagbanyaga, pag ibang lahi, iba yung pakitungo mo. Pero sa kapwa mo, Pinoy, kunyari, pangit ang pakitungo mo. Ang gusto ng Diyos, ano man siya, tratuhin mo, kung ano yung pagmamahal mo sa sarili mo, ganun din. Diba? May humingi sa'yo, nakakadiri. Ako man po ay talagang takot sa mga nakakadiri. Aba, di wag mo hawakan yung ibibigay mo sa kanila. 'Di ba? Para hindi ka mahawak o kay mag-alcohol ka na lang. 'Di ba? Alam ng Diyos kung ikaw ay nagbigay na nandidiri ka lang o talagang ikaw ay maarte. Yan, mga ganyan. Dahil ako talaga maarte talaga ako. Yan po. So, yan. So, sana po sa mga hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan, dahil ngayon nga, by the grace of God and Church, evangelism na lang ang yung nga last program eh. Para ang tao, dahil konti na lang po ang natitirang time. At ang yung nga nakakalungkot, maraming mayayaman na kasi nga iba yung utak nila eh. Ang utak nila, naligtas lang kami kasi nagbibigay kami sa mga mahihirap. Yan. Pero hindi nga kasi ganun ang pamantayan ng Panginoon. Kaya wag nating asahan na yung pamantayan natin ay di ba, iba yung isip ng Diyos sa yung Bible verse, sa Isaiah yata yan. Iba yung isip ng Diyos sa isip natin. Iba yung, tawag dito, basta yun po. Yan, pero Isaiah yata yan, 55, di ba? So, sorry, hindi ko may maris po yung verse. Yan, kaya sana po tayo ay
Yan nga, nakahintay na pangangaral, tayo po tumanggap ng kaligtasan, yan po. So, kung kayo ay maraming problema, sa yung nga, Port Watch Media po, yan, tayo po ay kabahagi ng PMCC Port Watch by the grace of God. Ayun, sabi ko nga, umidad na ako. Pero by the grace of God, sinabi ko sa Panginoon na kung kailan ako tumanda, saka ako tinawag, pero milayon kasi ang Diyos na po. So, baka kasi nung bata ko, ay di ko rin naman papasok sa puso ko yung pangangaral, di ba? Or kung anong paggawa ng kalooban ng Diyos. So ngayon ay kasi nga iba yung isip po ng Panginoon. Yan, kaya hindi natin mako-question ng Panginoon na bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Na po, yan, so Port Watch Media kung kayo ba'y dumaranas ng mga sakit, problema sa pera. Yan, hanap buhay, o kung ano pa mga kalituhan sa inyong gender, na po. So, pwede po tayong manood po para mas maganda tayo po'y makilala natin ang Panginoon. Yan, kasi pag nakilala mo na ang Diyos, talagang ang Diyos ay magre-reveal talaga sa'yo. Yan po. Dahil ang Diyos ay mabuti. Diba? But how can they call to Him for help if they have not believed? Kung hindi ka naman naniniwala, paano ka naman tatawag sa Panginoon? Di ba? Yung tayo ay, bisa may problema, tapos tumatawag ka sa Panginoon, hindi ka naman naniniwala na ibibigay ng Diyos sa iyo yun, baliwala. Kailangan talaga may pananampalataya. Yan po, di ba? So, kaya yun ang mga kilala kong ito na lang po last. Yung mga nagpapakonvert, Pinoy, tapos nagpa-convert ng Muslim, kasi iba yung iba po, may bayad kasi na 5,000 dirhams. Pero hindi ko sila, na after sila sa pera, baka yun ang thinking nila na mas maganda yung turo ng Muslim o turo ng Hindu, ng Buddhist, di ba? Pero hindi mo na nga nakilala yung saan ka naroon, kunyari sa Christianity, hindi mo nga kilala yung Panginoon, lumipat ka pa sa iba, di lalo ka na nalito. Diba? Hindi ka naman naging faithful. Hindi ka faithful sa Christianity. Tapos pupunta ka pa ng Muslim. Sa Muslim, diba, maraming binabawal. Diba? Paano mo mapapagtagpayan yun? Kaya nga, walang pananampalataya. Dahil naudyukan, kunyari, ng pera, o kaya na maling pananaw, paniniwala, pananampalataya. Kaya ikaw, madali ka yung isip mo, hindi firm. 'Di ba? Madaling magulo. Yan, yung sabi sa 'di ba, yung parang alon, na yung ating pananampalataya, parang alon, yan po. Kasi pag alon yan, hindi yan yung nga hindi permanente. Pwedeng matatakot ka, pwedeng hindi. Pero pag ikaw alam mo, si Kristo, ang Panginoon, ang siyang tagapagligtas, doon ka lang, stick ka lang. Hindi ka matatakot. May Diyos ka pero pag wala ka sinasambang Diyos, wala kang kilalang Diyos, yun ang mahirap. Diba? Maniniwala ka sa sarili mo, sa kapitbahay mo, na siyang tutulong sa'yo kasi siya may pera, siya mayaman. O kaya yung mga, yung mga sikat na tawag din mga pinapalo ng iba. Kasi, bibigyan ko kayo ng grocery pagka kayo nagpalo, ganyan. Doon ka naniniwala na siya kaya mag-grocery, magbigay ng grocery. Pero sa Diyos, hindi ka naniniwala na higit pa sa grocery, ang kaya ibigay ng Diyos sa'yo. Mahina yung pananampalataya po. Yan, kaya yun ang dapat natin. Yun nga diba? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Diba? So, yung Romans 10:17, kailangan talaga yung faith mo ay kagaya ng iba na sinasabi mo, may faith naman ako Anong faith? Diba? May faith naman ako. Ang faith daw comes from hearing and hearing the word of God. Yan po. Kaya, yun po yung dapat i-work out natin. Diba? So, purihin po Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa iyong katotohanan, Panginoon, sa mga kapahayagan. Lord, patuloy mong ingatan ang mga salitang aming narinig, O Diyos. Ito po ay magtumimo sa aming puso, sa aming isip, at sa aming mga kaibigan. Patuloy kang
gumawang makapangyarihan sa bawat isa sa kanila, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na higit ka pang makilala. Ilagay mo sa kanila mga puso, Panginoon, ang pag-ibig sa iyo. Sa iyong mga salita, sa iyong mga katotohanan. Ama, sa mga panahon ngayon na mahirap ang buhay, O Diyos, maraming nalilito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na manghawakan lang kami, Panginoon, sa aming pananampalataya, O Diyos, sa iyong mga salita, na ikaw ang aming Panginoon. Hindi kami matitinag na kahit anong pamang bagay, O Diyos, ng unos sa aming mga buhay, sapagkat meron kaming Diyos na matatag, meron kaming pananampalatayang matatag, Panginoon, at meron kaming tatawagang, Panginoon, sa aming mga buhay, anuman ang aming sitwasyon. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan po. Pasensya na, hirap po ako magsalita. Yan. Kahit tayo ay nagagamot, pero syempre, sa stroke kasi bawal mapagod, pero okay lang dahil gusto natin maging tapat po sa Panginoon. Ayan, sana mapanood yung kahapon na ating shinare na God wants us all to be His true disciple. Yung sa Matthew 28:19-20 na parang yung nga po related na gusto ng Diyos lahat tayo maging alagad. Pero yung tunay na alagad yan, hindi yung alagad na, Lord, ayaw ko nitong mag-tithe kasi sa Old Testament lang to. Hindi po. Dapat wala tayong pipiliin. Yan na iutos ng Diyos. Kaya wag natin dapat baliin po. Tsaka wag nating nakawan ng Panginoon. Diba? So, Malakay 3:8 yata yan. Na pag di mo binigay yung or 3:11, ganyan po. Hindi mo binigay yung 10 bahagi, ninanakaw mo ang Diyos. Pero pag ikaw naman, dinala mo yung 'di ba, buong 10 bahagi mo, bubuksan ng Diyos ang dungawa ng langit na walang silid na sapat na kalalagyan. Talagang overflowing. Kaya mas maganda yung tapat. Ang nagsasama ng tapat, ano ba yung basta yun, hindi ko alam yun. So again po, salamat po at purihin po ang Panginoon. So salamat po sa lahat ng nanood and glory to God.